Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga pahayag ni Pangulong Marcos Jr. Pagbisita niya sa kampo ng Western Command sa Puerto Princesa the other day. Okay? Gusto ko lang i-advertise ang ating backup channel, the General's Perspective. Ang link ng channel na ito nilagay ko sa description box. Paki-click lang ang link para makasubscribe kayo. Delikado po, baka magurgor, mahack na naman itong present channel natin ngayon. Mabuti na lang yung may backup channel para tuloy-tuloy po ang ating talakayan tungkol sa nangyayari sa ating bayan. Okay, kamakailan, the other day nagbisita si PBBM doon sa Western Command Headquarters. Nagsalita siya tungkol sa latest incident sa West Philippine Sea na kung saan nasugatan ang 8 sundalo natin, sailors natin. Ang isa naputulan pa ng kamay, nawalan tayo ng 8 armas at nakakaya. Ito na po ang pinakamagulong nangyari sa West Philippine Sea mula pa nung panahon ng Noynoy administration. So ito, nagpahayag ang Pangulo at ating himay-himayin ang kanyang speech. Basahin ko Sabi niya, "We are not in the business of instigating wars. Our great ambition is to provide a peaceful and prosperous life for every Filipino. This is the principle that guides us." Okay, so salamat at ang ambisyon ng Pangulo is para sa atin magkaroon daw ng peaceful and prosperous lives. Ito na yung sinasabi niya noon na bayan babangon muli. Ito na yung sabi niya noon nung inauguration niya na ang pangarap nyo ay pangarap ko. Okay, 2 taon na siya sa opisina bilang presidente. Kumusta ang buhay natin? Mas naging peaceful ba ngayon? O naging mas delikado na ang ating kalagayan? Naging mas prosperous ba? O lalong naghihirap? Ano sa tingin nyo? I-compare nyo panahon ni PRRD. Meron ba ganitong kainit na tensyon sa West Philippine Sea? Never. Walang banggaan, walang nasaktan nating sundalo o sailors panahon ni PRRD. Ngayon lang. At ito, I don't want to think negative o pessimistic, but nakikita ko lalong iinit pa ang tension sa West Philippine Sea sa susunod na rotation and resupply mission. Ang China determinado na pigilin ang anumang resupply dyan. Navy fragment na, yung the best among the Philippine Navy sailors ang ipinadala. Walang nagawa sa mga Chinese Coast Guard na ang dala lang is itak, pamalo, palakol at iba pa. Armado yung ating Navy sailors, walang nagawa. Napigilan yung pag-resupply. O anong gagawin sa susunod na resupply? Sinubukan na ang airdrop. Ganon din. Inagaw ng mga Chinese yung mga pagkain. Itong latest, sinubukan na, purely Navy operation, AFP operations, lalong napalpak. O anong gagawin sa susunod? Maybe, ito, analysis ko lang, magdadala sila ngayon ng gray ships, ng nandyan na ang US, nandyan na ang Japan, nandyan na ang Australia,
Diyan ang Philippine Navy ships, pwede lulusot yan. Kailang anong magiging reaksyon ng China? E di magdadala rin siya ng mga Navy ships niya. Magkakabanggaan na. Navy to Navy nang magkakabangga. Anong mangyari? O di magkakagera. Talagang ano na, point of no return na ito. Kaya yung sinasabi ng Pangulo na his great ambition is peaceful life. Nako, malabo. Bawat Pilipino gusto ng tahimik na buhay. Kailang nalalagay na tayo sa bingit ng gyera. Okay. Mamaya na natin pag-usapan yung prosperous. Ito, dagdag pa niyang sabihin, no? We refuse. Bantay niya, we refuse. Ayaw daw. We refuse to play by the rules that force us to choose sides in a great power competition. No government that truly serves its people will invite danger or harm to lives and livelihoods. Really? Ayaw daw niya to choose sides. Wala daw. Ayaw, hindi siya kakampi sa great power competition. Really? Ano bang ginagawa niya? Di ba klaro na ang kanyang foreign policy, kakampi niya ang US at kalaban niya na ang China. Yan ang nangyayari ngayon, kaya galit na galit ang China. Baliktad, panahon ni PRRD, kakampi ni PRRD ang China, kalaban naman niya ang US. Baliktad. So, ayaw na niya, refuse to choose side na klarong-klaro na American side siya. American boy siya. No government that truly serves its people will invite danger. Really? Yung pagpapasok niya ng US ballistic missiles sa Ilocos Norte, hindi ba yon inviting danger? Na according to Senator Amy, yung conversation niya with Jose Alandrino, very scared, takot na si Governor Manutok sa Ilocos Norte kasi baka ma-wipe out sila doon, devastated, dahil yung US missiles doon, Typhoon ang tawagan, it can fire Tomahawk S-26 missiles, nakatutok sa China. In response, nakatutok na rin ang missiles ng China and Russia. Hindi ba yon inviting disaster? Yung pagpayag niya na magkaroon ng EDCA sites sa Cagayan province, in Isabela province, 3 yan. US bases yan. Ang lapit na sa Taiwan. Hindi ba yon inviting danger? Nananaginip ng gising ang ating presidente. The fact na nandyan ng mga Amerikano sa Northern Luzon, it means danger for the people of Ilocos region. Na, hindi lang Ilocos region, kundi lahat tayo. May nakausap ako na kaibigan ko, nagtrabaho siya sa US Navy, kasama siya sa gumagawa ng nuclear submarines. Dahil nuclear expert itong kaibigan ko, tinanong ko, anong kaibahan ng atomic bomb sa nuclear bomb ngayon? Yung atomic bomb, sabi niya, nung Nagasaki, Hiroshima, mahina lang yun. Sabi niya, dati galing lang yun sa hydrogen. Itong nuclear warheads ngayon, 100 times more powerful kaysa yung atomic bomb na binagsak sa Hiroshima and Nagasaki. 100 times na mas malakas ang nuclear warheads. Yun po, kung sa Nagasaki,
100,000 kaagad ang namatay na tao. How much more pag pumutok ang nuclear warhead ng China o Russia sa Pilipinas? 100, di wipe out ang buong Luzon? Oh, yan ba yung sinasabi na we are not inviting danger, we are not inviting war, we are not instigating war, sabi niya. Nako, makikita mo nananagim ng gising o yung wala sa sincerity yung sinasabi niya. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Ito na yung panahon na nailagay na tayo sa napakadelikadong kalagayan. Hindi lang basta-basta giyera ito. Nuclear war ang mangyayari pag hindi nagapan. So, manalangin po tayo na sana iligtas ng Diyos ang bansang Pilipinas.